What's up sa inyo mga kapito? Sana pagpalang araw uli sa inyong lahat at welcome na naman sa panibagong vlog ni Uncle B. Sa pagkakataon na to mga kapito, pag-usapan natin uli, okay? Sa mga nakaraang vlog kasi natin na topic na natin to. Pero mas pag-uusapan pa natin maigi kasi ito yung mga sitwasyon talaga na kailangan malaman at maituro natin sa mga kapwa referee natin, sa mga kabaro natin kung paano talaga ang dapat gawin sa mga sitwasyon ng tinatawag ng mga technical fouls na yan. Okay? So sa technical fouls tayo. Sa pagkakataon na to, gusto kong ihatid sa inyo at ituro, syempre, kung ano-ano yung mga technical fouls na dapat bigyan muna natin ng warnings at kung ano-ano yung mga technical fouls na dapat ibigay ng direkta nang wala ng warnings. Okay mga kapito, kasi naintindihan naman natin ang mga sitwasyon ng mga referee during the game pag tumatawag tayo sa mga liga na pinipituhan natin, hindi natin maiiwasan na makaka-encounter tayo dyan na talagang mga players na talagang ang ugali ay kakaiba. Kumbaga, mataas ang emosyon ng mga players sa loob ng basketball court at wala talagang mga disiplina at hindi talaga rumirespeto sa mga referee. Ngayon, gusto kong ihatid sa inyo at gusto kong ipaalam sa inyo yung mga sitwasyon na nga yan kung paano binibigay ng mga referees ang technical fouls. So sa pagkakataon na to, ulitin ko, alam ko sa inyo, ituturo natin dito sa pagkakataon na to sa vlog natin ngayon, ang mga technical fouls na dapat bigyan muna natin ng mga warnings at yung mga technical fouls na direkta na. Okay? Kasi sa mga pagkakataon na pumipito tayo at nagkakaroon tayo ng mataas na emosyon, minsan yung mga technical fouls na dapat natin binibigyan ng warning, hindi na natin nabibigyan ng warning ang player. So nabibigyan na natin ng direct technical foul. So dyan minsan tumataas ang mga emosyon ng mga players. Bagamat alam natin yung mga ibang players talagang walang alam sa mga rules and regulations. Anyway, so sa pagkakataon na to, kailangan malaman ng mga kapito natin, yung mga subscribers natin, yung mga followers natin dito sa ating channel, na kung ano-ano ba ang mga technical fouls na wag naman nating tuhugin kaagad, nabigyan muna natin ng warnings. Okay? At kung ano-ano ba yung mga technical fouls na hindi na dapat nating bigyan ng warnings at kailangan talagang ibigay na yon. So yun sa mga kapito, mga kabowlers, so ngayon, dumako muna tayo sa tinatawag na mga technical fouls na may warning. Okay? Yung wag naman natin kagad tuhugin kasi yun talaga yung rules na ilinalabas ng FIBA rules and regulations na dapat natin sundin. So, once na hindi natin sinunod yung mga warnings na yan, ibig sabihin mataas ang emosyon natin at napapabayaan na natin yung tinatawag na mga written rules na dapat na sinusunod natin. Unang-una mga kapito ang tinatawag na delay of game. Okay? Commonly maraming sitwasyon kung paano nagaganap o paano nangyayari ang tinatawag na delaying of game. Either karoon ng delaying of game doon sa bench area na alam naman natin na pananagutan yun ni coach, or may mga delaying of game na nangyayari na ginagawa mismo direct ng mga players. Okay? So sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng delay of game, dapat binibigyan muna natin ng warning ang mga players or yung isang team. Wag na kagad-agad natin tutuhugin ang technical foul. Alam naman natin mga kapito natin yan, so wala na tayong pagtatalo diyan dahil lahat naman talaga ng mga kapito, inuulit-ulit ko lang sa delay of game, kailangan warningan muna natin yan. Ngayon, ganun din yung fluffing. Pangalawa, yung fluffing. Pag nagkaroon ng fluffing o tinatawag na fake foul ang isang player, hindi yan kailangan nabigyan natin ng direktang technical foul. Okay? Warningan muna natin. So may senyas naman tayo dyan ng signaling na ganito. Pag nagkaroon ng tinatawag na dead ball situation, yun natin pagkakataon ng mga kapito natin na pumunta doon sa bench area at kausapin si coach na mayroon na ang tinatawag na warning for flopping ang player na yon. Okay? Or yung team na yon. At sa pangalawang pagkakataon at pag nagkaroon pa ng fluffing, malalagay na ang isang team sa tinatawag technical foul. Okay mga kapito? Ngayon, pangatlo, yung tinatawag na continuous complaint. Okay?
So dito mataas ang emosyon ng mga kapwa natin referee, yung mga kabaro natin, ano? Pag yung continuous ang complaint ng isang player na hindi mo pinapansin, bigla na lang natin tinutuhog. Okay? O tinitechnical natin. Sa ganitong pagkakataon, gusto kong ipabatid sa inyo at ipaalala na yung mga continuous complaint na yan, dapat bigyan muna natin ng warning. Okay? Huwag tayo padadala sa ating emosyon. Kaya sa mga pagkakataon na tinatawag na nagko-continuous complaint siya, pwede naman natin i-interrupt ang laro or i-interrupt ang tinatawag na sitwasyon at hain na natin siya na tinatawag na warning for technical dun sa official table. Okay? And then yung pangapat, yung tinatawag na resentment of a call. Halimbawa, tayong referee tayo, tumawag tayo at hindi siya doon na-satisfied sa call natin. O yung umangal siya sa tawag na pagpito natin na yon. Or tinawagan natin siya foul, hindi niya matanggap na foul siya at nagkaroon siya tinatawag na resentment o call. Wag naman kaagad natin tuhugin. Okay? So warningan din natin yung mga ganyang sitwasyon. Okay? Sa pangalawang pagkakataon, ginawa pa niya yun, wala na tayong magagawa, technical na natin. So madaling salita, yung resentment to a call na tinatawag ng official rules and regulations ng FIBA, warning yan. May warning po yan dyan. Okay? And then, yung tinatawag na panglima ay ang improper bench decorum. So, kapag nagkakaroon, ayon sa judgment ng mga referee or ayon sa judgment natin na nagkakaroon ng improper bench decorum, bigyan natin ng warning muna. Okay? Ipaalam natin sa kanila na may warning ng ang bench dahil mayroon silang improper bench decorum. Okay, mga kapito? Ngayon naman, ang panganim ay ang tinatawag na taunting. Okay? Commonly ang taunting, alam natin yan, yung mga wala namang verbal dyan, ano? Yung mga pagturo-turo sa kapwa niya player, tinotaunt niya yung kalaban niya or yung opponent niya. So pag nagkaroon ng tinatawag na dead ball, bigyan natin ng warning. Okay? Usapin natin yung player mismo or yung coach nasa player A1 nagtotaunt doon sa kalaban niya, meron siyang tinatawag na warning for taunting. Okay? And then yung pampito, yung verbal altercation. Pag sinabi natin verbal altercation, ito yung altercation sa pagitan ng isa, dalawang player or mahigit pa na nagkakaroon sila ng tinatawag pagtatalo. So sa mga sitwasyon na ganyan, so lagi natin tatandaan, may warning po yan. So warningan muna natin, ano, pag nagkakaroon ang dalawang players ng tinatawag na verbal altercation. Okay? At ang pinaka-last na technical foul na may warning ay ang tinatawag na trash talking. Okay? Commonly yan, habang nagtatakbuhan yan or minsan nasa laro, nagkakaroon ng mga trash talking silang dalawa. Both players na yan, ano? Sa mga pagkakataon na yan, nakikita naman natin, habang naglalaro, nagkakaroon ng trash talking. Pag nagkaroon ng dead ball situation uli, usapin natin ng dalawang players or yung tinatawag na mga coaches na mayroong tinatawag na trash talking na nangyayari sa loob ng basketball court at warningan natin both players tinatawag para sa tinatawag na technical, warning for technical. So maliwanag yun mga kapito, no? Yun ang apat na yun yung walong scenarios o yung walong sitwasyon na mga technical foul na mayroong dapat warning. So warningan natin. So naman natin yun, no? na ibigay naman natin sa inyo yun. Unang-una yung delay of game, bluffing, continuous complaints, resentment to a call, improper bench decorum, taunting, verbal altercation at ang tinatawag na trash talking. So yun yung walo na mga sitwasyon na pwede ng technical foul, okay, na may mga warnings na dapat tayong binibigay. Ay mga kapito, ngayon naman dumako tayo sa tinatawag na technical foul na without warning na. So, kumbaga, technical na natin sila. Okay? So, unang-una, yung tinatawag na disrespect to game official. Okay? Pag sinabi natin game officials, of course, nandiyan yung mga referees kapag nagkaroon ng tinatawag na disrespect yan at talagang hindi kanila rin respeto sa mga sitwasyon na yan at yung tinatawag na official tables, kasi game official pa rin yan, ano, kasama sa grupo ng mga game officials yan, wala nang warnings yan,
hindi na tayo nagbibigay ng warning dyan, pwede nating ibigay ang direct technical foul dyan. Yan ang una. Okay? So, pangalawa naman, yung tinatawag na use of profane language. Pag sinabi natin use of profane language, yun na yung mga salita na talagang mga pangit na salita na ginagawa ng mga players, okay, mga coaches. So, sa ganung pagkakataon, gusto kong ipabatid sa inyo na direct technical na yon. Hindi na kailangan nating mag-warning. Okay? Kasi, yun ang sinasabi pa rin ng rules and regulations. O wala naman tayong inaano rito. Kumbaga, ginagawang sariling rules natin. Na yun lang yan sa libro ng FIBA, mga sitwasyon na ganyan, ano, yung tinatawag na use of profane language, nagkaroon ng ganyan, direct technical foul na yan. Ang pangatlo mga kapito ay ang tinatawag na excessive swinging of elbow. Pag nakakita tayo ng mga excessive na swinging of elbow, pag sinabi natin excessive, ano, yung talagang gumana na yung mga siko niya, nag-swing na talaga yan. So, bibigyan na natin dyan ng direct technical foul. Kasi, simple lang naman ang katuwiran dyan no, kung bakit direct technical foul yan. Hindi naman natin ihihintayin pa na tumama yan sa player bago tayo pumito. Diba? Isa ng pagpapakita yan ng tinatawag na unsportsmanlike behavior. Diba? Hindi na nagpapakita ng sportsmanship yan. Kaya sinasabi ng libro ng FIBA na direct technical foul ang ganyang ginagawa ng isang player. Okay? Yung pang-apat naman, mga kapito, yung tinatawag na pag-goaltend during last free throw. Okay? Yung goaltending during last free throw. So, direct technical foul na rin yun. Wala nang warning doon. Halimbawa, yung last free throw, tas ginoltend pa niya. Di ba? So, maliwanag na technical foul yon under FIBA rules and regulations. Yun na nakasulat sa libro. And then, ang panglima ay ang tinatawag na entering to the court without permission to the game official. Okay? So, kapag walang permission na pumasok siya sa loob ng basketball court, any player, coaches, or any tinatawag nating representatives, or yung mga members ng delegation ng isang team at pumasok directly doon sa loob ng basketball court without permission ng tinatawag na mga game officials, direct technical foul na yan. Okay, so wala nang warning. Maliwanag na sinasabi yan ng FIBA rules and regulations. Okay? And then yung pang-anim ang tinatawag na hanging to the rim. So medyo may confusion dito, no? Minsan yung mga referees kung paano dinideclare na tinatawag na hanging to the rim. Mga kapito sa FIBA kasi, once na dumakdak ang player or nagdunk, okay, hindi niya pa pwedeng i-move ang kanyang kamay at ang i-move ang kanyang katawan pangat ng ring. Ibig sabihin, naghang na siya doon. Wala namang masamang dumakdak kung may nakakadakdak sa mga pinipituhan natin pero hindi siya po pwedeng maghang doon sa ring, ano? Okay? So, doon lang natin may interpret yun. Pag-judgment ng referee na talagang naghang karon, eh, tatawagan ka ng technical foul. So, walang warning yon, direct technical foul yon. Maliwanag na sinasabi yon. Okay? And then, yung huli, pang-pito, ay yung tinatawag na waving and placing yung kamay, okay, sa mata ng kalaban. Okay? Maliwanag na sinasabi doon na wala nang warning yan. Once na tinakpan mo ang mata ng kalaban mo. Okay? Lalong-lalo na yung mga tumitira, di ba? Uma-attempt tumitira ng pag-shoot. And then, para i-challenge, doon talaga sa tapat na tapat ng mata, napupunta yung kamay. Okay? So, sinasabi ng rules and regulations, ang waving and placing a hand at the eye of an opponent sa direct technical foul. Maliwanag naman sinasabi yun. Yun ang pang-pito. Okay? So, yun mga kapito, mga ka-bowlers, ano, yun yung technical foul na direct. So, ulitin natin yung disrespect to the game official, number 1. Number 2, use of a profane language. Number 3, excessive swinging of elbow. Number 4, goaltending on the last or only free throw. Number 5, entering to the court without permission from the game officials. Number 6, yung hanging to the rim. At ng pang-pito, yung tinatawag na waving and placing a hand
at the eye of an opponent. Okay? Yung inaano mo yung vision ng kalaban mo. Yan ang sinasabi. So yun yung 7 na direct technical foul. Okay mga kapito, so hindi tayo gumawa ng anumang kuro-kuro dito. Yan ang talagang nakasulat dyan sa libro ng FIFA Rules and Regulations na dapat natin sundin. Okay? At syempre, nandito lang naman ang ating channel para kumbaga masummarize yung mga ganyang sitwasyon at maituro sa inyo dahil kapag binasa natin talaga sa ilalim yan ng article number 36 which is on technical fouls, napakahaba niyan. So, sa YouTube channel natin dito sa ating channel, so napapaiksi natin yung mga sitwasyon na yan at na ilalahad natin sa inyo, kumbaga, na i-share natin sa inyo, no? Dahil kailangan talagang malaman natin yan at may apply natin ang tama yan sa loob ng basketball court para maging fair naman ang paghatol natin sa mga players. Kasi, siyempre, marami rin ng mga players or mga coaches na talagang nagbabasa ng rules and regulations. Once na nagkaroon tayo ng pagkakamali, talagang i-argue tayo ng mga yan. Okay, anyway mga kapito, yan ang ating vlog ngayon. So, meron tayong vlog before, yung mga technical fouls na wala ng warning and then may direct technical fouls before. So, ngayon, ayan na, pinuna natin sa pangalawang pagkakataon. So, naliwanagan na tayo, no? Sa lahat ng mga kapito at mga subscribers natin dyan. Mga players, mga coaches, meron din naman tayong mga subscribers. So, maliwanag na yan. Okay? So, mga kapito, siyempre bago tayo magtapos ng ating vlog ngayon, gusto ko munang i-shoutout ang mga kasama natin or yung mga kabaro natin ng mga arbitero, mga referees dyan sa Pili, Camarines Sur, ang Iris Referee. Okay? So, shoutout sa inyo mga boss dyan. Sana mag-ingat po kayo lagi. At siyempre, gusto ko rin i-shoutout ang mga kapwa natin arbitero o mga referees dyan sa Santa Maria, Davao Occidental. Shout out po sa inyo lahat, mga boss, mga sir, at mga kabaro natin dyan. Lagi tayong mag-iingat sa ating pagtakbo at pagpito. Okay, at panatilihin natin ang ating kalusugan lagi para magtuloy-tuloy ang ating pagtatrabaho, ang mahal natin na trabaho na pagre-referee. Okay mga kapito, mga kabowlers. So yun, ito ang ating vlog. Dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.